ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Presyo sa mga prutas nga lingid sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, misa ka na, mga mamalitay, dagsa. Mga baligyang turotot, naglaray na sa kadalanan sa Gensan. DOH Region 12, dunay pahimangno sa paggamit ni ini, ilabi na sa mga bata. Mga sospek ug kapulisan nagkaengkwentro sa Davao City. Usa ka pulis sabdan samtang unom ka sospek arestado. Na samdang pulis gipasidunggan. Kapin libo ka illegal nga pabuto og boga sa Region 12 nga nakumpiska karong bulana, gipangguba sa kapulisan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong duha ka adlaw na lang 2026 na. Halino na sab ang mga lingin nga prutas nga subay sa tinuuhan maghatag og swerte. Gani dagsa na ang mamalitay niini sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Atong sayro na ang ulahing katikaran didto sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, karon pa lang dagsa na ang mga mamalitay o prutas din sa Bangkerohan Public Market. Ilabi na tung gusto mo palit og mga lingin-lingin nga prutas kay ugma bisperas na sa bagong tuig. Pero pila kaha ang presyo atong sayron. Ang mga Pilipino dugay na nga gatuo sa tradisyon nga mag-andam og 12 ka managlahing lingin nga prutas sa lamesa atol sa medianoche para sa New Year. Kay magdala daw og swerte. Ang 12, nagrepresenta sa 12 ka bulan sa tuig, samtang ang lingin mao ang kaabunda. Pero kumusta pud kaha ang presyo sa mga lingin nga prutas? Dinhi sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, nagmahal na. Ang Chinese melon, 60 pesos per kilo. Bayabas, 150 pesos per kilo. Mangustin, tag 100 pesos per kilo. Ang apple, tag 20 ngadto sa tag 35 pesos ang buok. Rambutan, 100 pesos per kilo. Grapes, 200 ngadto sa 250 pesos per kilo. Ang avocado, 250 pesos per kilo. Pomelo, 100 pesos per kilo. Ang lansones nga longkong, 300 pesos ang matag kilo. Ang kiatkat, tag 80 pesos ang pack. Melon, 40 pesos per kilo. Ang pongkan, tag 10. Ang snake fruit, 200 pesos per kilo. Naapoy nakapak na daan nga mga lingin nga prutas, tag 450 pesos. Ang chiko, tag 5 ngadto sa 10 pesos ang buok, samtang 80 pesos per kilo ang marang. Mas okay ang dagan ron kaysa itong isang adlaw. Si Mary Grace ang usa sa mga midagsa sa palengke aron mamilig lingin nga prutas. Wala pa, kulang pa siya. Kaya ang traditional fruits is 12 kabuok para sa New Year. Sa imong pagtuo, ma'am, unsay mga makahatag ani kuan sa para sa New Year? Good blessings sa 2026. Pero kini si nanay nga malituod og lingin nga prutas para sa New Year apan wala nagtuo sa tinuuhan kalabot nini. Wala man nakadepende sa lingin-lingin, sa bilog-bilog. Ang grasya sa Ginoo, ang nakadepende ta kung tagaan ta og grasya sa Ginoo. Inubanan sa pagpaningkamot. Sara, makita niyo din sa kuang likod ang usa ka lane no sa Dalang Pichon gitugot na nga okuparan sa mga mamaligyaay o kining mga prutas. Hangtod na sila ugma December 31. Sa celebration lang na no sa kining New Year, labi na mga namaligya og mga lingin-lingin nga prutas. Gani tungod na heavy ang traffic gikan din sa Marfori paliko sa Pichon Street. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Duha ka adlaw unang bagong tuig, naglinya na ang mga baligyang turotot nga gamiton isip pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Apan bisan luwas kini tandi sa mga pabuto. Doon nagyapoy paimangno ang DOH-12 kalabot sa hygiene inig mamalit og turotot og pagsiguro sa kalidad niini. Aniya ang report. Alang sa mga nagalikay nga mogamit og pabuto sa pagsugat sa bagong tuig, ug buot na lang mogamit og turotot isip alternatibong paagi sa pagsaba-saba.
Sa General Santos City, naglinya na ang mga baligyang turotot sa kadalanan sa syudad. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Sama sa Barangay Lagaw, kung asa ang presyo sa turotot nagdepende sa gidakon. Itong maliliit, itong ganito, tatlo 100 ito. At saka ito, tag 50. Ito, 3 layer, 75. Pwede 70. Ito, 120 hanggang 100. Sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, nakadisplay na sab ang mga baligyang turotot sa pipila ka mga tindahan. Luna sa turotot nga mapalit sa 20 pesos ang usa. Sa mga mamalitay og turotot, kung mo sample manggani kita o mo testing ani, kinahanglan paliton nagyud nimo ni nganuman. Dunay advice dinhi ang mga mamaligya ay. Pag masubukan yung turotot, di na pwede isasauli yung customer. Kailangan makukunin niya talaga. Para safety din. Dapat naka-sealed yung ating bibili na turotot. Kasi totoo yon para po maiwasan yung mga contagious disease, yung mga infectious disease po natin. Huwag yung ginamit na or na-test na. Dugang sab sa DOH, kung mopalit og turotot, tan-awon ang kalidad sab niini basig posibleng dunay kini toxic chemical content sama sa lead ug mercury nga makadaot sa brain development sa bata. Ini kay sab kini nga ipagamit sa mga toddler. Huwag po ipapagamit sa mga toddlers as much as possible. Kasi alam naman natin, lahat po ng bagay ninunguya, lahat ng bagay kinakain, nilalagay sa bibig. So, para po maiwasan yung choking. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka pulis human nagkaengkwentro ang kapulisan og mga sospek nga target sa search warrant operation sa Davao City. Unom ka sospek arestado, samtang ang samarang pulis gipasidunggan sa Police Regional Office 11. Ani report ni John D. Esteban. Arestado si alias Ray Ray ug lain pang 5 nga kaubanan niini atol sa pagsilbi sa search warrant alang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lunes sa gabi, December 29, sa Purok 3 sa Looban, Bunawan, Davao City. Gipangunahan kini ni Davao City Police Office Director Police Colonel Manan Morip. Apan nagkaengkwentro ang otoridad ug ang mga sospek. Napusilan sa walang tiil si Patrolman Jordi Fiel. Gilabayan matud pa sa subject sa warrant nga si Ray Ray ang mga operatiba ug granada. Mayo na lang daw wa kini nibusikad. Naresto ang unom ug nakuha gikan kanila ang 4 ka managlahing armas. Gipahikling una ang pipila ka residente kay gisiguro pa sa Explosive Ordnance Disposal Team nga luwas na sa eksplosibo ang lugar. Walay pahayag ang mga sospek kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591, frustrated murder ug attempted murder. Sumala sa kapulisan, kining si Ray Ray bag-uhay lang nakagawas sa prisuhan niadtong September ning tuiga. Si Ray, ang pinaka-leader nila, ito po ay dati na involved sa 10591 sa loose firearms. So dati na siya at nakalabas lang ito. Ngayon bumabalik na naman sa dati niyang ginagawa. Ito po ay isa sa ating mga proactive measures, yung to conduct anti-criminality efforts. Martes sa buntag, giduaw ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang samarang pulis sa Southern Philippines Medical Center. Gitauran og medalya ng sugatang magiting ang samarang pulis agig pag-ila sa serbisyo ug kaisog luyo sa makuyaw nga kahimtang sa trabaho niini. Gitunulan usab siya og 50,000 pesos nga pinansyal nga tabang. Ipapa-process namin priority sa mga promotion para ma-promote na siya sa police corporal po. John D. Esteban, 1 Mindanao. Gikundina sa Animal Welfare Group nga Bantay Hayop Davao ang gingong pagpanghilo sa mga o sa duha ka iro sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Sa pahayag sa grupo nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, gipainumdum niini ang publiko nga ang pagpanakit o pagpatay sa mga hayop sama sa iro agi sa pagpanghilo usa ka krimen ubos sa Republic Act 8485 kon Animal Welfare Act of 1998. Sumala pa gibutangan og hilo ang bukog sa lechon nga gisabwag sa kalsada sa Barangay Santa Cruz sa Samal Island niadtong December 19 sa gabi nga mikitil sa kinabuhi sa duha ka iro. Hinuon gipatala na sa kapulisan ng krimen ug gipangita na ang responsable niini.
Nanawagan sa mga grupo nga kung doon na may mahibaw-an nga pagpangabuso sa mga hayop, gilayon nga ipahibalungad to sa otoridad. Usa ka balay sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City gilamoy sa kalayo sa kaadlaw una ang sugat sa bagong tuig. Overcharging sa portable solar light, posibleng tinubdan sa kalayo sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Villa Flora, kailangan ng bumbiro. Nabulabog ang mga residente sa usa ka subdivision sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Diyang kalit nga miulbo ang kalayo pasado alas 10 sa butag adlong Martes. Sa cellphone video, makita nga nagtinabangay na lang ang mga silingan sa pagsabwag og tubig sa tinguha nga mapalong ang kalayo. Hinoon paspas man sab nga nakaresponde ang BFP sa lugar. Gikakurat sa nagpuyo sa maong balay ang insidente. Tungod wala man kunoy mga appliances sulod sa balay, dugay na sab kuno nga walay linya sa kuryente ang maong balay. Ambot lagi kay trabaho media sa atbang. Kaya na kung nagkalayo na akong balay. Ambot mo na ba binuangan ba ko? Dugang ni Darwin nga bugtong portable solar light lang kuno ang iyang ginagamit matag gabi. Busad akong tanghaga kaniya nganong nasunog ang iyang gipuyan nga balay. Sumala sa BFP nga dili pa matumbok ang tinubdan sa kalayo apan usa kuno sa ilang ginalantaw ang posibleng overcharging sa portable solar light. Isama lang gud anang mga cellphone nato before, di ba? Pag once kani nga ma-overcharge or ma-overload, di ba, muburot man na siyang battery pack niya. Same yapon sa og concept sa solar siya. Especially gi-improvise na. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 400,000 pesos ang structural damage sa maong sunog. Hinoon walay natala nga nasamdan sa hitabo. Ginaatiman na sab sa barangay Kugman LGU ang nasunugan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Patay ang usa ka rider human mibangga sa kasugat nga sakyanan sa Makasandig Boulevard sa Cagayan de Oro City. Ang biktima, gingog dunay kagukod nga laing motor, una pa man ang insidente. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay ang 19 anyos nga lalaking rider nga residente sa barangay Gango sa Libuna, Bukidnon. Human kini mibangga sa kasugat nga sakyanan sa Makasandig Boulevard sa Cagayan de Oro City pasado alas 10 Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa Kokpo Traffic Enforcement Unit, migula nga mi-overtake sa usa ka sakyanan ang maong motorsiklo nga paingon sa sentrong bahin sa syudad. Duna sab kunoy gigukod nga laing motor ang biktima. Mi-overshoot kuno siya sa gamayng kurbada sa Makasandig Boulevard. Hinungdan nga misugat kini sa katagbo nga sakyanan. Nakasunod sa iya, matud pa sa iya na nahagit daw kini siya. Sa usa gyud pong kamotor nga dili niya kaila. So meaning to say, iyang gigukod akong gipangita dito kung napag kini helmet. Pagtanaw na ko ingon pa sa nakakita og sa atong driver, wala kini helmet nga dala. Nadala pa sa ospital ang maong rider. Apan paglabay sa pipila ka oras, namatay rasab kini. Gilayong gikustudiya sa Kokpo Traffic Enforcement Unit ang driver sa sakyanan. Apan nagkasabot rasab kuno sila sa kabanay sa namatay nga rider. Kaninang buntag na nawag ang tagtungod mga bandang alas 8. So alas 7 dia nagigsitol kini kay dili na sila mopilog kaso. Ang ila na nga matabangan sila sa pagpalubong silang anak. Nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga sundon ang 30 km per hour nga speed limit sulod sa Makasandig Boulevard ug kanunay magsulob og helmet inig magmaneho og motor. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipangguba sa kapulisan sa Soc-Sargen ang kapin libo ka mga illegal nga paboto. Laki boga nga nasakmit atol sa operasyon niadtong Kapaskuhan. Samtang 25 ka kaso sa firecrackers-related injury natala na sa Region 12 sumala sa DOH. Ani ang report. Gipanghumol sa kapulisan sa drum nga dunay tubig kini mga paboto atol sa ceremonial destruction of confiscated firecrackers nga gipaygayon sa headquarters niini sa General Santos City adlawng Sabado. Sa 1,042 ka mga klase-klaseng paboto, sagad niini mga kwitis nga ana sa 435 ang ihap. Matod sa General Santos City Police, mga illegal nga firecrackers kini nga nakumpiska atol sa operasyon sa PNP sugod December 16 hangtod December 26 sa Gensan.
Sagad niini napalit online. Mostly mga online nga access nila kay wala man na sila good sa lista sa atong mga parameters. So di pud safe nga mga brand nga mga product, mga label murag sa laing nasod. Lakip sa gipangguba ang mga nasakmit sab nga improvised cannon gun o boga. Mukabat kini sa 45 ka buok. Lakip na kining usa ka klase sa boga nga daw replika sa usa ka armas ang gunitanan. Ilan ang electronics na para pas-pas kusog na pud kayo mambuto. So delikado gyapon sa atong mga motorist kay nagagira man nato i-mount pud nila ang buka ni sa atong mga motorist. So maka-distract, maka-crash, destructive yun. Ipaabot nga laing batch na sab sa mga illegal nga pabuto lakip boga ang panggubaon kung dunay masakmit karong pagsaulog sa bagong tuig. Samtang sa gipagulang tala sa Department of Health o Region 12, kalabot fireworks-related injuries sugod December 21 hangtod alas 8 ning December 29, 2025 sa Rehiyon 12. Misaka na sa 25 ka kaso ang natala. Nanguna dinhi ang South Cotabato nga dunay napulo ka kaso ug 5-star nga pabuto sab ang nanguna sa injury nga dunay 7 ka kaso. Hinuon mas ubos kini og napulo kung itandi sa milabayng tuig sa susamang period nga nasa 35 ka kaso. Padayon sa pag-awag ang DOH-12 nga likayan na lang ang magpabuto inay mugamit na lang og ubang alternatibong butang sa pagsaba-saba karong bagong tuig. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dunay pahinumdom ang Department of Trade and Industry kalabot sa pagpalit ug paggamit og mga pabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Sumala sa DTI, siguraduhong mupalit lang sa mga lisensyadong manufacturer. Kinahanglang dunay Philippine Standard Quality Mark gikan sa DTI Bureau of Philippine Standards sa paggamit og pabuto. Pahinumdum sa ahensya nga basahon ug sundon ang instructions niini. Dili sab daw puniton ang mga pabuto nga wala mibuto ug dili kini gamiton sa pagprank sa mga tao. Ipabilin sab nga nakasirado ang mga bintana ug pultahan sa inyong panimalay aron malikayan ang pagsulod sa mga saag nga pabuto. Kung magsindi og pabuto, mugamit og taas nga butang ug magsuot og proteksyon sa mata sama sa goggles. Aron sa luwas sa saag nga pabuto, magsuot og cotton o denim nga sirina ug magsuot og sapatos. Siguraduhon sab nga dunay nakahanda nga tubig ug first aid kit kung in kaso maaksidente. Duha ang patay sa managlahing pagpanunggab sa Davao City niadtong Domingo kung asa ang usa gitabangan og dunggab sa amahang sospek ug duha niini ka anak. Ani report. Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gitabangan og dunggab sa tulo ka miyembro sa usa ka magbanay sa Purok 23 Isla Suerte Times Beach sa Matina Playa, Davao City niadtong Domingo sa gabii. Sumala sa kapulisan ang mga midunggab sa biktima, 52 anyos nga amahang sospek ug kaluha nga anak niini nga lalaki. Sa investigasyon, nag-inom ang biktima og usa ka tanod gawa sa usa ka sari-sari store dihang giagda og inom sa biktima ang amahang sospek apan mibalibad kini. Miuli matud pa ang tanod sa iyang balay apan pagbalik niya, nakita na niya ang sospek nga gikwelyohan ang biktima ug nagkalalis ang duha. Gisumbag matud pa sa biktima ang sospek. Gibadlong sila sa tanod. Apan human ang pipila ka minuto, nasayra na lang sa tanod nga nadunggaban na ang biktima. Dayon gisundan kini og dunggab sa duha ka mga anak sa sospek. Gilayong miikya sa mga sospek human sa krimen. Gideklarang dead on arrival ang biktima. Na-recover sa crime scene ang duha ka kutsilyong gituohang gigamit sa krimen. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima. Samtang sa Barangay Buhangin sa Davao City gihapon, patay ang usa ka 55 anyos nga lalaki human gidunggab sa 52 anyos nga lalaking sospek Domingo sa gabii. Napalga na lang ang biktima nga dunay sama dinunggaban sa liog ug sa likod nga bahin sa boarding house niini. Dead on the spot kini. Sumala sa kapulisan, saysay sa nakasaksi nga nakita na lang ang sospek nga migawa sa boarding house sa biktima. Na-recover sa crime scene ang usa ka kutsilyo, sling bag nga dunay wallet ug kwarta ug ubang personal nga gamit sa biktima. Nadakpan ang mga sospek ug laing kaubanan ato sa hot pursuit operation. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima lakip na ang sospek. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao.
Hugot na ang pagpangandam sa Dagom City LGU sa Davao del Norte alang sa pagsugat sa bagong tuig. Sa pahayag sa lokal nga paggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, giauhag ang publiko nga saksihan ang giandam nga engrandeng New Year countdown o fireworks display sa syudad. Magsugod kini sa alas 11 sa gabi ugma. Ipahigayon ang aktibidad sa Tagum City Flyover Tagum Crossing. Samtang padayong giawag ang publiko nga musuroy sa Giant Holiday Tree sa City Hall Complex sa Tagum City. Gawas niini duna sa mga kalingawan sa lugar sama sa pagsakay sa gidekorasyon ng tricycad nga Pedals of Hope. Usa kini ka Trike Livelihood Program nga gisalmutan sa mga solo parent o persons with disabilities. Din mamahimong malibot ang City Hall Complex sakay sa mga gidekorasyon ng tricycad nga dunay temang Japanese, floral ug Filipiniana. Ginumdum karon ang ika-129 nga anibersaryo sa martyrdom o pagkabayani sa atong pambansang bayani Dr. Jose Rizal sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani ang detalye? Usa ka wreath-laying activity ang gipaygayon sa mga ahensya sa gobyerno, law enforcement agencies ug ubang sektor sa mismong shrine ni Dr. Jose Rizal sa Barangay Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte isip paghinumdum sa 129th nga anibersaryo sa martyrdom o pagkamatay ni ini isip pambansang bayani sa nasod. Ang Dapitan City nahimo matud pang mahinungdanon nga lugar isip place of exile ni Dr. Jose Rizal kaniadto una kini gipatay. Nung ipinatawag si Rizal dito, hindi siya nagmukmok. Hindi niya ginamit ang kanyang talino para sa sarili lamang. Sa halip, naging engineer siya dito, naglagay ng sistema ng tubig. Naging guro siya na nagturo ng libre at naging arkitekto siya ng isang komunidad na may dignidad. Ang serbisyo publiko ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang misyon, integridad, sa gitna ng pagsubok. Tulad ni Rizal, ang kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, usa matud pa ka ehemplo sa mga nagasilbi sa gobyerno. 129 na taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga yakap ni Dr. Jose Rizal sa buhangin ng Dapitan ay hindi kailanman mabubura. Para sa atin na nasa gobyerno, si Rizal ay hindi lamang isang manunulat o manggagamot. Siya ang huwaran ng isang ideal na lingkod bayan. Samtang sa kasikbit nga syudad sa maong probinsya sa Dipolog City, usasab ka wreath-laying ang gipaygayon sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Magsaysay. Susama sab ang aktibidad nga gipaygayon sa Coronadal City. Mitambong sab si kanhi PNP Chief ug karon MMDA General Manager General Nicolas Torre III. Gihatagan sab og gibugaton ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa General Santos City. Nangunay ang mga opisyales sa LGU, PNP ug ubang law enforcement agencies sa paghalad og bulak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal nga gipaygayon sa Plaza General. Matud sa LGU, hangtod nga dunay saktong manerbisyo sa gobyerno, magpadayong buhi ang gipakigbisugan ni Dr. Jose Rizal. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gipahigayon karong adlaw sa Simbahang Katoliko ang ulahing adlaw sa Pax Tecum o ang pahalok sa Batang Jesus sa Davao City. Gisuroy niining mga sakristan o altar server sa Shrine Hill sa Davao City ang imahe ni Batang Hesukristo ngadto sa Kabalayan alang sa ulahing adlaw sa Pax Tecum. Gihalaran nila og pag-ampo ang matag tagbalay. Ang Pax Tecum, tradisyon sa Simbahang Katoliko nga nagpasabot, peace be with you. Nagsimbolo kini nga ang Ginoong Hesukristo na tawo na. Ginahimo kini liwas sa Pasko, December 26, kutob December 30. Mga kapuso, duha ka adlaw na lang, bagong tuig na. Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.